Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Meron tayong vice president para pumalit sa ating president if ever na mag-resign or ma-impeach or mamatay. God save our people and our country. Hindi dapat maging caretaker si Ang, hindi binoto ng bayan ng swerte naman ni Ang pag nagkaganon. Bigla ka maging pangulo na walang kahirap-hirap at lalong di binoto ng taong bayan. Sumunod tayo sa sinasabi ng batas. Huwag nating baluktutin ang batas o pagtakpan lang iyong mga katiwalian, magdudulot lang yan ng kaguluhan. Anong caretaker? Bakit kay Bongbong Marcos bang Pilipinas na kung sino ang gusto ay siya ang masusunod? Ang Vice President, si Vice President Sara ang susunod na kung wala na siya. Hindi pwedeng si Ramon ang pumalit kay Bongbong Marcos. Hindi siya inihalal ng taong bayan. Kung mayaman ka o makapangyarihan, pwede kang pumalit sa pagkapangulo, hindi ka hinahalal. Dapat si Vice President Inday Sara ang pumalit sa pagkapangulo dahil siya ang inihalal ng taong bayan sa pagka-Vice President. Hindi pwede si Ramon Ang. End quote. Tingnan natin ang reaction opinion itong post Batas PH. Title, Leonen castigates PBBM for issuing urgency certification to pass 2024 budget sans legal basis. Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen castigated. Bigat to. Kinastigo ba? Sinampal sa muka? Ganun ba yun? Castigated? Castigated President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for issuing a certification of urgency for the passage of the 2024 national budget without what he viewed as a valid constitutional basis. In a separate concurring opinion to the recent ruling of the Supreme Court in Bank on PhilHealth Fund Transfer, Justice Leonen held that Marcos gravely abused his powers by enabling Congress to fast-track the approval of the General Appropriations Act of 2024 through an urgency certification that he argued did not meet the constitutional requirements. Leonen further asserted that the significant increase in unprogrammed appropriations was unconstitutional, emphasizing that Congress may only approve or reduce the budget submitted by the President, not expand it. Leonen held that the entire 2024 GAA should have been declared invalid and that the 2023 budget should have been reenacted instead. Wow! Salamat po, nakakabilib itong mga korte, mga maestrado natin sa Korte Suprema. Talagang pinapanigan nila ang taong bayan. At ito, malaking sampal. Aray, aray. Ngayon ko lang ito nalaman. Yung 2024 budget, basa ko dito yung exact word ni Justice Leonen. I likewise add that the presidential certification of urgency is also unconstitutional. It was this presidential certification of urgency that enabled Congress to approve the bicameral conference committee report on the proposed General Appropriations Act of 2024 on the same day. Ay nako, kalukuhan. On the same day it was delivered to all members of Congress. The President committed grave abuse of discretion in issuing the appropriation. Hence, the entire General Appropriations Act of 2024 is unconstitutional. Therefore, the General Appropriations Act of 2023 by virtue of Article 6, Section 25 of the Constitution should have been reenacted. Rin mo yan? The same day, pag-submit sa budget, same day, in-approve ka agad, hindi na pinag-aralan. Bakit? Sinertify ng Malacanang na urgent eh. Grabe, no? Abuse of power. Oh. Wala na akong masabi. Nakaka-umay, nakakadismaya. Ano bang kinabukasan ng bansa natin with this? Kaya ang laking pagsisisi ko kung bakit ko ibinoto ang presidenteng ito. And I believe na kayo rin, yung 31.6 million nagsisisi. Sinisisi tayo ng mga kakamping eh. Although tama sila, ang mga kakamping. Kasalanan ninyo, mga unit team, voters, dahil iniluklok nyo. Yes, kasalanan natin. Sinong dapat sisihin? Hindi tayo.
Grabe, ano? Ano pa kaya ang masasabi nila ngayon? Anong palusot? Oh, yung PhilHealth, sabi ni Justice Javier, tama ng palusot. Hindi kami mauupo lang. Ang hukuman na hinihingan ng tulong ng taong bayan, we will not sit idly. Kami na lang ang pag-asa ng taong bayan. At ito, dinagdagan pa ni Justice Leonen. Wow, what a comfort, ano? But anyway, sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Magtiis na lang po tayo. Ako, kaya kong pagtiisan hanggang 2028 dahil binuto natin for 6 years. So kung hindi siya voluntaryong mag-resign, so be it. Mag-agwanta na lang tayo sa kalisod. Ay, nako. So tama si BP Sara yung sabi niya, God save the Philippines. Correct. Yung sinabi niya na noon na 2 tao lang ang nagko-control sa budget. Totoo. Kailang, gagawin ba yan ni Saldico at Martin Romualdez kung walang basbas ng nakakataas nila? Tanong lang naman yun. So, kailan nila ibabalik yung PhilHealth? Yan ang tanong. 60 billion, pera ng taong bayan yun. Pangako ng Pangulo na ibabalik niya noong September pa, hanggang hindi pa niya binabalik. Kaya again, ulitin ko, I'm sorry to say, I respect the office of the President dahil institusyon yan. Kailang ang nakaupong presidente, paano pa mapapagkatiwalaan? Ang hirap ng magtiwala sa presidente niyan. Sa akin lang ha, kung kayo magtiwala kayo, okay lang, but ako hindi na. Kaya ang taong bayan, binubuhos na ang pagka-dissatisfaction sa latest survey ng WR number. Ito na yung lowest rating ng Pangulo, satisfaction 21% lang. Ang dissatisfied sa kanya 47%. Laki, halos kalahati, 5 of 10 Pilipino hindi na maligaya sa performance ng Pangulo. Isa na ako doon, hindi ako maligaya. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dr. Rob Rances. Ipinost niya yung pahayag ng Malacanang PCO Secretary Dave Gomez. Sabi dito, we respect the decision of the Supreme Court. The Office of the Solicitor General will review the ruling and decide on the appropriate course of action to take, including the filing of motion for reconsideration. Wow! Ang response ni Dr. Rob Rances, ganito, napaka-complicated ang sagot. Simple lang naman ang order ng Supreme Court, ibalik ang 60 billion pesos. So, I don't know kung ano itong sinasabi ng, parang hindi sila nag-uusap pa. Sabi ng PCO Secretary, pag-aaralan ng Solicitor General kung pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Yan ang sabi niya. Ito ko the Office of the Solicitor General will review the ruling and decide on the appropriate course of action to take, including the filing of motion for reconsideration. So, plano nilang magsampa, one of their courses of action. Anong ibig sabihin nun? Ayaw pa nilang sumunod na mismo ang Pangulo nag-announce na siya noong bago September 21 na rally na ibabalik na natin ang 60 billion na PhilHealth funds. Di ba ganun? Very clear yung ano. Natuwa nga ako. Wow, sabi ko. Salamat naman at nakonsensya na ba? Bakit? Nag-decide na ibalik. Nakonsensya, naawa sa taong bayan or naalarma sa rally, malaki ang rally, na katatapos lang yung mga nangyaring rally sa Indonesia and Nepal, na grabing galit ng mga tao doon at nanununog na sila ng ano, dami ng. So, ako nabigla ko na natuwa yung announcement ng Pangulo na ibabalik ang 60 billion PhilHealth funds. Natuwa dahil at last ibabalik na. Kaya lang ngayon nalulungkot dahil nagmukhang empty promise yung sabi ng Pangulo. Ito naman si Secretary Ralph Recto, ano yung mga pahayag niya? Bahala na may post lang ito na nabasa ko post, nabasa ko. Bahala na daw ang Secretary of Finance. Ganun. I don't know kung totoo ba ito, nabasa ko lang. Bahala ng Secretary of Finance. Basta ako, nung kapanahonan ko, sabi niya, ginawa ko lang yun dahil sayang naman yung pera. Sayang, hindi nagagamit yung pera.
Ano pa yung sabi niya na parang common sense lang. May mga ganun eh. It's common sense na nakatiwangwang pera, bakit hindi mo gamitin sa ibang? Okay lang sana kung ginamit sa totohanang proyekto. Kasi itong 60 billion, nagamit ito sa flood control. Kasama yung 107 billion galing sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Kung ginamit lang ng tama, ibig sabihin yung hindi kinurakot, to me, okay na lang yun. Kasi total, napakinabangan naman ng taong bayan. Paano yun? Na ang daming substandard, ang daming ghost project. Kaya nga, tama, nagpapasalamat ako kay ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, yung kanyang pahayag na technical malversation at plunder yung ginawa ni dating Finance Secretary Ralph Recto, pwede siyang kasuhan. Sana nga. Kasi, wala talagang nakakagalit ba? Mabuti na lang at meron pa tayong Supreme Court. Nakakatuwa po yung pahayag ni Justice Amy Lazaro Javier. Sabi niya, hindi kami po, tama na ang palusot. Ito kay, to me opinion ko lang ito. Sinasabi ni dating Finance Secretary Recto, palusot yun eh. Kaya sabi ng Justice Javier, tama na ang palusot. Hindi kami bingi. Hindi kami basta uupo at magmasid na lang sa iyak paghingi ng tulong ng taong bayan. Kami yung binigyan ng karapatan ng konstitusyon na last bastion of democracy. Kaya gagawin namin ang trabaho namin. Wow. Salamat. Overwhelming 15-0. Ibalik ninyo. Tapos sabi ng PCO Secretary na I don't know kung saan niya kinuha yung sagot niya na pag-aaralan pa daw ng Solicitor General kung file ng motion for reconsideration. Sige. Karapatan nyo yan. Mag-file kayo. Tingnan natin anong mangyari. Yung kay BP Sara na impeachment, binasura, nag-file ng motion for reconsideration ang Kamara. Ano na? Malapit ng February next year, magsasampa ulit. Anyway, ito pang masakit. Parang ginigisa tayo sa sariling mantika kasi nga, pera natin yon 60 billion, ginastos nila sa walang katuturan, tapos ibabalik kailang sa 2026 national budget. Ibig sabihin, tayo pa rin yun. Tayo pa rin ang magbabayad sa, yun ang pagkakaintindi ko. May post akong nakita kanina na parehas kami ng sinasabi na bakit double jeopardy, bakit taong bayan na naman ang magbayad doon sa 60 billion na ginastos kung saan saan. But at least nagdesisyon ng Supreme Court na ibalik ninyo. Paano pa ibinalik, inagastos na. Kaya pasensya na lang, tayo ulit ang magbabayad. Mangungutang sila, tayo magbabayad. Nakakainis na talaga. Yan natin ng reaction opinion, itong post ni Dr. Lorraine Badoy. Reaksyon niya sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na nagsusumamo ang Pangulo, humihingi ng tulong. Ito ang kanyang pahayag. Tulungan ninyo ako. Marami akong ideas. Napipigilan lang ng fake news. Hindi ko narinig mismong Pangulo na nagsabi nito, but I guess ito yung year-end fellowship niya with the mainstream media reporters sa Malacanang siguro noong December 4 ata, I'm not sure. Humingi siya ng tulong sa mainstream media labanan ng fake news. Kaya ito, marami daw siyang ideas. Yung ideas niya, hindi niya maisakatuparan dahil daw sa fake news. Ay, nako. Kung totoong sinabi niya ito, may opinion ko lang, lalo itong nagpapatunay na napakahina niyang leader. Opinion ko lang po yun. Ideas. Hindi siya marunong na executive leader. Kaya nga executive branch. I-execute mo. From idea, execute. Katulad na lang, konting ano lang. Panginoon, ang Diyos. Idea lang niya, nagsalita. Let there be light. And there was light. Let there be heavenly bodies. Let there be trees, animals. It all started from idea. Nagsalita ang Panginoon. Dahil Diyos siya, yun, may isa katuparan. Sa atin naman, ganun din. May plano. May mabubuong plano dyan. Example, ang aking wife. Papaayos ng aming bahay. So, dahil siya magaling, idea, pinapabayaan ko lang siya. Mamaya, yung idea niya, iniisip niya. Mamaya, tawag na ng karpintero. May magaling siyang karpinterong nahanap.
kausapin niya yung karpintero. Kuha ng karpintero yung idea ng web ko, i-implement. Wow! So, pagtingin ko, uy, ang ganda nito ha. Yun. Ganun po ang leader. Talagang may idea ka. Kailan kung mahina kang leader, yung plano mo, napipigilan ng fake news. Anong klase kang leader? Ay, nako. Ito yung reaction ni Dr. Lore. Doktor ito Sabi niya, flight of ideas. Fast-paced mental state where your brain is hyper-grooving like Tarzan, swinging from tree to tree. This is seen in coke addictus. Alam niyo na yung coke addictus. Coke impairs executive functions like decision-making, impulse control, attention, perception, and with increase and chronic use, this can progress to paranoia, hallucination, delusions. Sounds familiar? This man is addictus. It is even illegal to let an addictus drive a car. Why are we letting this addictus run an entire country of 115 million Filipinos? Ito pa. Ba't ba hingi ng tulong ang taong ito kung kani-kanino? Lahat na lang nagmamakaawang tulungan siya. Claire Castro, for instance, tulungan natin ang Pangulo, bla bla bla. Ilang beses ko nang nakakita ng post na humihingi ng tulong itong si Claire Castro para sa Pangulo. Ay, nako. Binoto ka ba namin para mag-babysit sa iyo? Kung si John Vic FPG na uuto niyong arigluhin ang mga problema at pulburon scandals na kinakasangkutan ninyo, pues hindi kami atsay ng mga adiktos tulad niya. Binoto ka para manilbihan sa amin. Public servant nga, di ba? Ikaw pala, adiktos ka, nagpaboto sa amin para nakawan mo kami. Maliwanag na wala kang kakayahang mamuno. Delikado ito. Baka ikulong siya ni Boying Rimulya. Sabi niya, mag-resign ka na, adiktos. Bawal daw manawagan ng Marcos resign dahil pwede yang makulong, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. But anyway, grabe, no? Fake news! Ang problema pala ng Pangulo. Paano labanan ng fake news? Ang tanong, sino ba talaga ang nagpe-fake news? Di ba ang fake news is nagsasabi ka ng hindi totoo? Ang ating Pangulo, for so many instances, iba yung sinasabi niya, iba ang nangyayari on the ground. Ito na lang. Yung 20 bigas, meron na. BBM. 20 bigas, meron na. Meron na daw. Nandiyan na. Kailan? Anong sabi ni Atty. Guanzon? That's your only legacy. 20 bigas. Isang araw lang. Pagkatapos mawawala. Hihintayin pa na magkalindol sa Cebu bago sila magbenta ng ng 20 pesos per kilong bigas. O kayo, nakakabili pa kayo ng 20 pesos per kilo ng bigas? Kasi kung totoo, naglipa na sa market, 20 pesos per bigas. Nako, papalakpakan ko, saluduhan ko ang Marcos Jr. administration. Kasi ang laking tulong yan sa taong bayan. Kailang alam na natin, ano lang nila, propaganda lang nila yun. O yun. Hindi ba fake news yun? Ano pa? Yung, ang dami. Nakalimutan ko na yung iba. Sabi niya, walang dalang baril ang mga pulis na pumasok sa KOJC compound. That was last year. Yan ang isa sa pinakamalaking fake news na nakita ko, nasaksihan ko. Klarong-klaro, pulpak ang mga pulis na nandun sa KOJC compound. Hindi ba fake news yun? Ano ba, trolls? Mayroong video, caught in camera, holy cam siya. Sabi niya, wala tayong influence sa media, kaya nag-create ako ng troll army. Sabi niya, di sila, ang mga troll army, magbasa kayo sa mga comments, ang daming trolls. Sinong purveyor ng fake news?